May chismis ako sa inyo. Alam niyo yung impeachment, di ba? Dapat simulan na yan eh. Alam niyo bakit hindi nila masimulan? Wala talaga silang ebidensya. Lahat kasi ng inilabas nila, ayun na yun. Wala silang pasabog. Yung Madriaga, sunog. Ha? Yung sinasabi nilang COA report, sunog. Wala. Wala silang ebidensya. They are hoping for something substantial, not for conviction, but for propaganda value. Ang kanilang gustong alabasin na masama si Sara Duterte, magnanakaw si Sara Duterte, but they cannot prove that. Ang gagawin lang nila, magpalabas ng kung ano-ano, mag-mathematics ng hindi totoo para lang palabasin na nagnakaw si Sara Duterte. Alam nyo, kung nagnakaw yan si Sara Duterte, yung pamilya niyan may kahihiyan. Hindi na yan magpupursigi sa public service. Hindi yan katulad ng mga nasa prosecution, nasa gobyerno ni Marcos ngayon, nasa tagal-tagal na nila sa politika, kahit mga bayan nila, hindi nila napaunlad. Alam niyo yung nakakainggit kay Vice President Sara? Dahil galing siya sa Davao, hinawakan ng mga Duterte o masenso. Yung mga bayan ng mga taong nag-aakusa sa kanya na magnanakaw, tingnan niyo yung mga bayan na hinawakan nila. Hindi man 1% sa nangyari sa Davao City. Sayang ang bayot. Iyak. Focus lang kayo ha. Focus lang kayo sa inyong goal. Kasi parang natatalo kayo eh, ha? From Luzon, Visayas, and Mindanao, including the OFW, popular na popular pa rin si Vice President Sara. Hindi dahil sa popularity lang ha, dahil may tiwala ang taong bayan sa kanya. Samantalang yung sinusuportahan nyo na kahit anong ginagawa, pabagsak ng pabagsak. Ang gusto nyo mangyari, magtabla. Bumagsak din si Sara Duterte para hindi siya maging Pangulo. Hindi mangyayari yun. Kung hindi madadaya at walang mangyayari kay VP Sara na gagawing masama ng administrasyon na ito, sa 2028, iiyak kayo. Iiyak kayo dahil yung ayaw nyo ay magiging Pangulo. At bakit siya magiging Pangulo? Gusto siya namin eh. Gusto siya ng maraming Pilipino. Bakit siya gusto ng bawat Pilipino, na maraming Pilipino? Kasi nga, meron silang pruweba. Yung Davao na lang. Lahat ng politiko natin may pinanggalingan lugar. Tingnan nyo na lang ang nangyari sa kanilang mga lugar at sa Davao. Mula 1987 lang nagsimula ang mga Duterte sa Davao hanggang ngayon. Tingnan nyo naman. Samantalang yung mga politikong iniidolo nyo sa mga lugar-lugar nyo, hanggang ngayon, farm to market road, hindi pa magawa kasi nga, nabubulsa ang pera. Kita nyo yung pagkakaiba? Kaya focus lang kayo, ha? Focus lang kayo sa paninira kay Vice President Sara dahil dalawa lang ang kalalagyan ninyo. Kung hindi kayo mapunta sa sementeryo, mapupunta kayo sa mental sa kaiisip. Hinihingi po namin hanggang Sabado sana. 4 days. So, kasi we understand na hanggang Wednesday lamang, hanggang Thursday lamang ang opisina ng Senado. So, sana mapagbigyan kami na pati Biyernes at saka Sabado ay maisama po nila. Kongs, tatanong lang po namin, you're asking for 4 more days para po sa pre-trial conference. Is that correct? So, ang hinihingi po namin hanggang Sabado sana. 4 days. So, kasi we understand na hanggang Wednesday lamang, hanggang Thursday lamang ang opisina ng Senado. So, sana mapagbigyan kami na pati Biyernes at saka Sabado
ay maisama po nila. Alright. Since last week po until yesterday, confident po kayo na on track na mauumpisahan yung impeachment trial on July 6. Pero dahil po sa development na ito, are you still confident? Yes, we remain confident at umaasa naman kami na kung wala naman po magiging aberya, tuloy-tuloy lamang po ang marking ng ebidensya. But if the pre-trial conference will push until next week, will you still be on track? For example, if the Senate impeachment court will not, hindi po nila pagbibigyan yung request nyo po na pati po Friday and Saturday ay extend ang pre-trial conference. What is important is for the pre-trial order to be issued before July 6, no? And it must be issued at the maximum 10 days after termination of pre-trial conference. It can be less than 10 days after termination, but the maximum should be 10 days after termination of PTC. Dapat meron ng pre-trial order, no? So, nevertheless, we are not entertaining that possibility. We are pushing for the termination of pre-trial conference this week, and that is why we have reached out to Secretary Bantug for two possible additional measures, yung nabanggit ni Kong Joel Chua. One is deploying additional teams for the marking of exhibits, perhaps from 4 going 8, and then providing additional days from including Friday and Saturday to be able to finish all the marking this week. Pero kung nabanggit nyo po kahapon, kulang po ang defense team sa tao po nila compared po dun sa prosecution panel. So, choice pa rin ba yun pagde-deploy ng additional teams kung kulang po yun pong inyo pong counterpart? So it will depend on the impeachment court. I hope that they will be able to confer and convince the defense team to provide additional lawyers to attend to the marking of exhibits, considering the possible additional measures which will be adopted by the impeachment court.